hindi ko malilimutan ang gabing unang dumating si Padre Lucero sa baryo namin. Hanggang ngayon, kapag sumasapit ang maulan na gabi at umaalingaw-ngaw ang tunog ng kampana mula sa lumang simbahan ng San Isidro, bumabalik sa isip ko ang mga bagay na pilit kong gustong kalimutan. Noon kasi akala ko ordinaryong pari lang ang dumating sa aming baryo. Akala ko isa lang siyang bagong kura paroko na ipinadala upang palitan ang matandang pari na bigla na lamang nagkasakit ilang buwan bago ang kapistahan. Pero mali pala kaming lahat. May mga tao talagang dumarating sa buhay natin na hindi dapat nakikilala ng ordinaryong tao. Ako si Elisa, 22 taong gulang noon at simpleng namumuhay sa baryo ng San Isidro, isang maliit at liblib na lugar sa pagitan ng kagubatan at ilog. Tahimik ang buhay sa amin. Kabisado ng bawat isa ang mukha ng kanilang kapitbahay at halos lahat ng kwento sa baryo ay umiikot lang sa ani, bagyo, utang at kung minsan sa mga kwento tungkol sa engkanto. Bata pa lang ako ay mulat na ako sa mga paniniwalang ganoon dahil mismong lola ko ang madalas magkwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Madalas niya akong pagsabihan noon na huwag maglalakad sa kagubatan kapag gabi, huwag sasagot kapag may tumatawag sa pangalan ko mula sa dilim, at huwag na huwag daw akong titingin ng matagal sa mga matang tila kumikislap sa dilim. Pero habang lumalaki ako, unti-unti kong inisip na mga lumong kwento lang ang lahat. Mga kwentong ginagamit ng matatanda para takutin ang mga bata. Kaya nang mamatay ang lola ko, halos nakalimutan ko na rin ang mga babala niya. Mas inisip ko ang pagtitinda sa palengke, pag-aalaga sa maliit naming bahay, at ang pang-araw-araw na buhay sa baryo. Tahimik sana ang lahat kung hindi dumating si Padre Lucero. Araw iyon ng malakas na ulan. Naaalala kong halos walang tao sa kalsada dahil sa lakas ng hangin. Habang nagsasara ako ng maliit naming tindahan, napansin kong maraming tao ang nagkukumpulan malapit sa lumang simbahan. May isang sasakyan kasi na bihirang makita sa baryo namin. Maitim iyon at mukhang mamahalin. Dahil sa curiosity, lumapit din ako habang hawak ang payong kong halos tangayin na ng hangin. Doon ko siya unang nakita. Nakatayo siya sa harap ng simbahan habang bumubuhos ang ulan sa kanyang balikat. Nakasuot siya ng itim na sutana at may hawak na maliit na bag. Bata pa siya kumpara sa mga naging pari sa baryo namin. Siguro nasa 30 lang. Matangkad, maputi, at sobrang amo ng mukha. Pero ang una talagang tumatak sa akin ay ang mga mata niya. Hindi ko maipaliwanag noon, pero parang may kakaiba sa titig niya. Parang ang lalim. Parang may itinatagong lungkot at panganib sa likod ng kalmado niyang ekspresyon. Tahimik ang lahat habang pinagmamasdan siya. Kahit ang maingay na bata sa baryo ay tila natigilan. Tapos ngumiti siya ng bahagya at saka nagsalita. Ako si Padre Lucero. Simula ngayon, ako na ang bagong magsisilbi sa San Isidro. Mababa ang boses niya pero malinaw. Nakakapanindig balahibo sa kakaibang paraan. Hindi nakakatakot pero parang may bigat na hindi ko maipaliwanag. Napansin kong maraming babae sa baryo ang agad na patingin sa kanya, habang ang matatanda naman ay tila hindi mapakali. Nang gabing iyon, hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog. Paulit-ulit kasing bumabalik sa isip ko ang mukha ng pare. Hindi dahil gwapo siya, kundi dahil may kakaiba talaga sa kanya. At habang nakahiga ako sa kama, may narinig akong mahinang iyak ng aso mula sa labas ng bahay. Isa, dalawa, hanggang sa dumami ng dumami. Kinabahan ako dahil alam kong hindi normal iyon. Sa baryo kasi namin sinasabing umiiyak lang ng ganoon ang aso kapag may nakikita silang nilalang na hindi tao. Naaalala ko tuloy ang mga kwento ni Lola, pero pilit ko hinalision sa isip ko. Kinabukasan, buong baryo ang abala sa pag-aayos ng simbahan dahil unang misa ni Padre Lucero. Halos lahat ay excited makita siya muli. Ang ibang babae pa nga ay nagsuot pa ng magandang damit parang piyesta. Kahit ako ay nagtungo roon dahil pinilit ako ng kaibigan kong si Nelly. Punong-puno ang simbahan nang dumating ang pare. Ngunit habang nagsisimula ang misa, may kakaiba akong napansin. Habang nagsasalita siya sa harapan, tila sobrang tahimik ang paligid.
Walang batang umiiyak. Walang kahit anong ingay mula sa labas. Parang mismong hangin ay nakikinig sa kanya. At habang pinagmamasdan ko siya, biglang napalingon si Padre Lucero sa direksyon ko. Diretsyong-diretso ang tingin niya sa akin. Parang ako lang ang nakikita niya sa loob ng simbahan. Namlamig ang buong kutuan ko nang bahagyang ngumiti siya. Pagkatapos noon, hindi ko na halos marinig ang kabuuan ng misa dahil pakiramdam ko ay may bigat na pakiramdam na bumabalot sa dibdib ko at hindi ko maintindihan kung bakit. Paglabas ng simbahan, marami ang natuwa sa bagong pari. Mabait daw, magaling magsalita, nakakapanatag daw ang loob. Pero habang naglalakad ako pauwi, napansin kong tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Pagdating ko sa may lumang balete malapit sa ilog, bigla nang may malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. At doon ko narinig ang mahinang bulong. Huwag kang masyadong lalapit sa kanya. Napahinto ako at mabilis na lumingon sa paligid pero wala namang tao. Nanginginig akong napaatras habang pinagmamasdan ang madilim na bahagi ng kagubatan. At sa gitna ng dilim, tila may pares ng mata na bahagyang kumikislap bago tuluyang nawala. Kapagkatapos ng gabing iyon, halos hindi na ako mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang bulong na narinig ko malapit sa balete. Ilang beses kong kinumbinsi ang sarili ko na baka guni-guni ko lang iyon dahil sa takot o dahil sa mga kwento ni Lola na muling bumabalik sa alaala ko. Pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na may mali talaga sa pagdating ni Padre Lucero sa baryo namin. Makalipas ang ilang araw, mabilis siyang naging malapit sa mga tao. Araw-araw ay may bumibisita sa kumbento para humingi ng payo o magpakonsulta sa kanya. Nakakagulat nga dahil kahit yung mga taong matagal nang hindi nagsisimba ay biglang naging aktibo ulit. Parang may kakaibang hatak ang pari. Kapag nagsasalita siya, tila nawawala ang bigat ng loob ng kausap niya. Kahit ako, minsan ay nahuhuli kong nakikinig ako sa kanya ng matagal. Pero habang mas lalong napapalapit ang loob ng mga tao sa kanya, nagsimula namang mangyari ang mga kakaibang bagay sa baryo. Ang unang nangyari ay kay Kapitan Sarmiento. Kilala siya sa pagiging mainiti ng ulo at madalas lasing. Kahit matanda na, ay kinakatakutan pa rin siya ng marami dahil mahilig siyang mang-api. Isang gabi, habang nagiinuman sa tindahan ni Aling Pasing, napag-usapan nila si Padre Lucero. Narinig mismo ng mga tao roon kung paano niya nilait ang pari. Hindi ako naniniwala riyan, sabi raw niya habang hawak ang bote ng alak. Masyadong makinis para maging totoong pari. Baka babae lang ang pakay niyan dito. Nagtawanan pa raw ang ilang lalaki pero may ilan ding nanahimik dahil hindi nila nagustuhan ng sinabi ng kapitan. Kinabukasan, bigla na lamang siyang nilagnat ng mataas. 3 araw siyang hindi makabangon. Ayon sa asawa niya, paulit-ulit daw itong nagsasalita habang tulog. Nandyan siya. Nakatingin siya. Nung una, walang nag-isip na konektado iyon sa pari. Pero nang nagpunta si Padre Lucero sa bahay nila para basbasan siya, biglang gumaling ang kapitan kinabukasan. Mula noon, hindi na ito muling sumalita laban sa pari. Doon nagsimula ang bulungan sa baryo. May mga nagsasabing banal daw talaga si Padre Lucero na baka ipinadala siya para linisin ang baryo sa kasalanan. Pero may ilan ding natatakot. Lalo na ang mga matatanda. Napansin ko rin tuwing dumadaan ang pari sa kalsada, tahimik na tahimik ang paligid. Kahit ang mga batang naglalaro ay kusang tumitigil at sumusunod sa kanya ng tingin. At ang mas kakaiba, halos lahat ng aso sa baryo ay umiiyak kapag gabi na. Isang hapon, habang namimili ako sa palengke, may narinig akong sigawan mula sa dulo ng baryo. Maraming tao ang naktakbuhan kaya napasama rin ako sa mga nakikiusyoso. Pagdating namin sa tabing ilog, nakita namin si Mang Isko, yung mangingisdang kilalang babaero sa baryo. Nakaluhod siya sa putikan habang nanginginig at umiiyak. Mata! Paulit-ulit niyang sabi habang takot na takot ang mukha. Mga matang kulay ginto! 2 lalaki ang humawak sa kanya, tila wala siya sa sarili. Hindi niya makilala ang sariling asawa. Hindi rin niya maalala kung paano siya napunta roon.
May nakita ako sa gubat! Hindi tao! Hindi tao! Biglang nanahimik ang lahat nang dumating si Padre Lucero. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kusang nagbigay daan ng mga tao para makalapit siya kay Mang Isko. Lumuhod ang pari sa harap nito at maharang hinawak ang noo niya. Kalma lang, mahinang sabi, at sa harap naming lahat, biglang tumahimik si Mang Isko. Unti-unting humupa ang panginginig niya hanggang sa mawalan siya ng malay. Maraming namangha. Ang iba ay halos samdahin na ang pari pagkatapos noon. Pero habang pinagmamasdan ko siya, napansin kong may kakaiba sa ekspresyon niya. Saglit lang yun, pero malinaw kong nakita. Parang galit. Hindi sa tao, kundi sa kung anumang nakita ni Mang Isko sa gubat. Pagkatapos ng insidenteng iyon, lalo akong hindi mapagali. Pakiramdam ko ay may tinatago ang pare na hindi kayang makita ng ibang tao. At habang tumatagal, lalo kong napapansing tila mas dalas siyang mapatingin sa akin. Isang gabi, habang pauwi ako sa bahay ni Nelly, napansin kong may sumusunod na yapak sa likod ko. Madilim noon at taning ilaw mula sa buwan ang tumatama sa daan. Bumilis ang tibok ng puso ko habang palakas ng palakas ang yapag sa likuran ko. Nang lingon ko, halos mapahinto ako sa paghinga. Si Padre Lucero iyon. Nakatayo lang siya sa gitna ng daan habang nakatingin sa akin. Tahimik, kalmado, pero may kakaiba na namang pakiramdam na bumalot sa dibdib ko. Gabi na, hindi ligtas maglakad mag-isa. Sanay naman po ako, sabi ko kahit nanginginig ang boses ko. Ngumiti siyang ng bahagya. Hindi sa tao ka dapat matakot dito sa baryo. Hindi ko alam kung bakit pero parang nalamig ang paligid matapos niyang sabihin iyon. Bago pa ako makapagtanong, may malakas na kaluskos kaming narinig mula sa gilid ng kagubatan. Napalingon agad ako at nakita kong gumaganaw ang mga damo kahit walang hangin. At doon ko muling nakita iyon. Dalawang matang kulay ginto, nakatitig direkta sa amin mula sa dilim. Napaatras ako sa takot pero bago pa ako makasigaw, biglang humakbang si Padre Lucero sa harap ko. Mabilis na nawala ang mga matang iyon kasabay ng malamig na hangin na dumaan sa paligid. Tahimik lang ang pare habang nakatingin sa kagubatan. Pagkatapos ng ilang segundo, maharang niyang sinabing, "Hindi ka nila dapat nakikita." Hindi agad nawala sa isip ko ang sinabi ni Padre Lucero nung gabing iyon. Hanggang makauwi ako sa bahay, paulit-ulit iyong umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi ka nila dapat nakikita. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit tila may pag-aalala sa boses niya habang sinasabi iyon. Pero mula nang makita kong mga matang iyon sa dilim, pakiramdam ko ay may nagbago na sa paligid ko. Parang may mga matang lihim na nakamasid sa bawat kilos ko. Kinabukasan, maaga ako nagpunta sa palengke para bumili ng gulay. Ngulit habang naglalakad ako sa gitna ng baryo, napansin kong kakaiba ang kilos ng mga tao. Maraming nagbubulungan. May ilang ding palihim na sumisilip sa direksyon ng simbahan. Ayaw ko nang palabasin ng mga bata kapag gabi, bulong ng isang babae habang bumibili ng isda. May narinig daw silang umiiyak sa gubat. Sagot naman ng isa, hindi raw tao. Napahigpit ang hawak ko sa basket habang kunwari ay hindi nakikinig. Simula nang dumating si Padre Lucero, tila unti-unting bumibigat ang hangin sa baryo namin. Kahit ang dating masayang lugar ay parang napapalibutan na ng kaba. Nang tanhaling rin iyon, dumating si Nelly sa bahay namin habang hinihingal. "Elisa, narinig mo na ba?" Agad niyang sabi. "Ano na naman?" "May nakita raw si Aling Cora sa lumang daan papunta sa gubat kagabi." Hindi ako agad sumagot. "Ano raw?" "May lalaking nakatayo sa gitna ng daan. Matangkad daw, nakaitim. Pero ang sabi niya, hindi raw tao ang mga mata." Parang biglang nanlamig ang batok ko. "Baka si Padre Lucero lang yun," pilit kong sabi kahit ako mismo ay hindi kumbinsido. Pero umiling si Nelly. "Hindi raw pare. Kasi nang mag-anting-anting daw si Aling Cora, biglang nawala yung lalaki." Hindi na ako nakapagsalita pagkatapos noon. Pagsapit ng gabi, hindi na ako mapakali kaya nagdesisyon akong magpunta sa simbahan.
Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako naaakit doon. Siguro gusto ko lang makonfirma kung may katotohanan ba talaga ang mga iniisip ko tungkol kay Padre Lucero. Tahimik ang paligid nang makarating ako roon. Mahina lang ang ilaw sa loob ng simbahan at wala ng tao. Tanging tunog ng hangin at mahinang lagitik ng kandila ang maririnig. Dahan-dahan akong naglakad papasok. At doon ko siya nakita. Nakaluhod si Padre Lucero sa harap ng altar habang nakayuko. Akala ko nung una ay nagdarasal siya, pero may kakaiba sa paligid niya. Parang mas malamig ang hangin sa loob ng simbahan. At habang nakatingin ako sa kanya, napansin kong tila gumagalaw ang mga anino sa paligid niya kahit walang apoy na kumikislap. Bigla siyang nagsalita ng hindi lumilingon. Hindi magandang oras para magpunta rito, Elisa. Napahinto ako. Paano niyong nalaman na ako ito? Dahan-dahan siyang tumayo sa kahumarap sa akin. Kalmado pa rin ang mukha niya pero tila mas seryoso kaysa dati. Anong mga bagay na hindi mo dapat inuusisa? Katulad ng ano? Tanong ko habang pilit kinakalma ang sarili. Ano ba talagang nangyayari sa baryo natin? Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo niya lang akong tinitigan na parang may gustong sabihin pero pinipigilan niya ang sarili. Pagkatapos, marahan siyang ngumiti. Takot ka na ba sa akin? Hindi ko agad nasagot iyon. Dahil ang totoo, hindi ko alam. May parte sa akin na natakakot talaga sa kanya, pero mas malaking parte ang gustong malaman ng totoo tungkol sa kanya. Bago pa ako makapagsalita, biglang umihip ng malakas ang hangin sa loob ng simbahan kahit sarado naman ang mga bintana. Biglang namatay ang ilang kandila, at sa isang iglap, may narinig kaming malalakas na yabag mula sa labas. Napalingon agad si Padre Lucero sa pintuan. Nag-iba ang ekspresyon niya. Hindi takot, kundi parang alerto. Umuwi ka na, seryoso ming sabi. Ano? Ngayon na. Pero bago pa ako makagalaw, may malakas na kalabog kaming narinig mula sa likod ng simbahan. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa lupa. At pagkatapos noon, ay sunod-sunod na ungol. Hindi normal na ungol ng tao, parang hayop. Nalalaki ang maka ko habang dahan-dahang lumalapit ang tunog sa simbahan. Mabilis na naglakad si Padre Lucero papunta sa pintuan. Pero bago siya tuluyang makalabas, bigla kong hinawakan ng braso niya. Ano yun? Saglit siyang natigilan. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mukha niya ang tunay na kaba. May mga bagay na nagising dahil sa pagdating ko rito. Pagkasabi noon, mabilis siyang lumabas ng simbahan. Hindi ko alam kung bakit sinundan ko siya kahit naminginig ng mga tuhod ko sa takot. Paglabas namin, agad akong napahinto. Sa may gilid ng kagubatan, may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi ko maaninag ng maayos pero alam kong hindi tao ang mga iyon. Masyadong mahahaba ang braso nila at kakaiba ang galaw nila. At pagkatapos, unti-unti silang lumabas sa dilim. Halos mawala na ako ng hininga. Mukhang silang tao pero maputla ang balat nila. Mahahaba ang mga daliri at nanlilisik ang mga matang kulay gunto. 3 sila. Tahimik lang silang nakatingin kay Padre Lucero. At ang mas nakakatakot, parang natatakot sila sa kanya. Biglang humakbang si Padre Lucero pasulong habang malamig ang titig sa mga nilalang. Sa sandaling iyon, may kakaiba kong napansin. Parang bahagyang kumikislap ang mga mata niya sa dilim. At nang magsalita siya, hindi na iyon ang normal niyang boses. Mas mababa, mas malamig. Bumalik kayo sa pinanggalingan ninyo. Biglang yumuko ang 3 nilalang parang sumusunod sa utos niya. Halos hindi ako makahinga habang pinapanood iyon. Dahil sa unang pagkakataon, nagsimula ako ng maintindihan ng isang bagay. Hindi ordinaryong tao si Padre Lucero. At marahil, hindi rin talaga siyang pari. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi na ako nakatulog. Paulit-ulit kong naiisip ang 3 nilalang na lumabas mula sa kagubatan at kung paano sila yumuko kay Padre Lucero na parang mga tauhang sumusunod sa isang makapangyarihang pinuno. Mas lalong hindi mawala sa isip ko ang paraan ng pagsasalita niya nung gabing iyon. Hindi iyon boses ng isang ordinaryong tao. At lalong hindi boses ng isang pari. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa ingay sa labas ng bahay. Paglabas ko, nakita kong nagkukumpulan na naman ang mga tao sa gitna ng baryo.
May kakaiba na namang nangyari. Natagpuan daw si Mang Isko sa may ilog bago magbukang liwayay. Buhay pa siya, pero tila nawawala na naman sa sarili. Naninginig ito habang paulit-ulit na nakatingin sa kagubatan. May naglalakad doon. Mahina niyang sabi habang namumutla. Hindi sila tao. Sumusunod sila sa kanya. Mabilis na kumalat ang takot sa baryo. May mga nagsasabing sumpa raw ang dumating sa amin kasabay ng bagong pari. Pero may ilan pa ring nagtatanggol kay Padre Lucero dahil simula nang dumating siya, marami ring gumaling sa sakit at tila nabawasan ng gulo sa baryo. Habang nakikinig ako sa mga usapan ng tao, napansin kong may ilang matatanda ang tahimik lang. Nakatingin sila sa simbahan na parang may malalim na iniisip. Isa na roon si Aling Sabel, ang pinakamatandang hilot sa baryo. Kilala siyang tahimik at bihirang magsalita tungkol sa mga pamahiin dahil ayon ka sa kanya, may mga bagay daw na hindi dapat basta binabanggit. Pero nang magtama ang mga mata namin, tila may nakita siyang kakaiba sa mukha ko. Elisa, tawag niya habang dahan-dahang lumalapit. May gusto akong itanong sa'yo. Dinala niya ako sa likod ng kanyang bahay kung saan walang ibang tao. Tahimik lang siya habang nagsisindi ng insenso. Naamoy ko agad ang matapang na halimuyak ng tuyong dahon na karaniwang ginagamit sa ritual ng matatanda sa baryo. May nakita ka na ba? Diretsahan niyang tanong. Hindi ako agad sumagot. Pero tila alam na niya ang sagot. Ang mga mata, mahina niyang dagdag. Nakikita mo na sila, hindi ba? Bigla akong kinabahan. Paano ninyo nalaman? Napabuntong hininga siya bago dahan-dahang umupo sa lumang bangko. May dugo kayong hindi ordinaryo. Nanlamig ang buong kong katawan nang marinig yun. Ipinaliwanag ni Aling Sabel na matagal nang may mga kwento tungkol sa pamilya namin. Noon pa raw panahon ng mga ninuno, may isang babae sa aming angkan na nawalan sa kagubatan at natagpo ang buhay makalipas ang 3 araw. Ngunit pagbalik nito, nagbago raw ang lahat. Nakakakita na ito ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Simula noon, mahina niyang sabi, may ilan sa pamilya ninyo na nagkakaroon ng kakayahang makita sa mga nilalang mula sa kabilang mundo. Hindi ako agad nakapagsalita, parang gusto kong tumawa dahil pakiramdam ko ay imposible ang lahat ng sinasabi niya. Pero sa isip ko, bumabalik ang lahat ng nakita ko nitong mga nakaraang araw. Ang mga matang kulay ginto, ang mga nilalang sa kagubatan. At si Padre Lucero, hindi ordinaryong pari ang lalaking iyon. Seryosong sabi ni Aling Sabel. At nararamdaman kong hindi basta engkanto lang siya. Kung ganon, ano siya? Saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng simbahan, tagabantay. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Tagabantay ng ano? Pero bago pa siya makasagot, biglang umihip ng napakalakas ng hangin sa paligid namin. Kusa-kusang namatay ang insenso sa harap namin at kasabay niyon ay may malamig na boses na nagsalita mula sa likod ko. Hindi mo dapat sinasabi sa kanya ang mga bagay na iyon. Mabilis akong napalingon. Si Padre Lucero, hindi ko man lang narinig ang pagdating niya. Nakatayo siya ilang hakbang lang ang layo habang seryoso ang mukha. Tahimik naman si Aling Sabel pero halatang hindi komportable. Darating din naman siya sa puntong malalaman niya. Sagot ng matanda, hindi pa ngayon. Malamig na sabi ng pari. Nagkatitigan silang dalawa ng ilang segundo na parang may lihim silang parehong alam. Pagkatapos niyon, tumingin si Padre Lucero sa akin. Maglakad tayo. Hindi ko alam kung bakit pero agad akong sumunod sa kanya. Tahimik lang kami habang naglalakad papunta sa lumang daan malapit sa ilog. Mahina ang hangin at tila walang ibon na maririnig sa paligid. Nakakabingi ang katahimikan. Bakit parang lahat ng tao ay may alam tungkol sa akin maliban sa aking mismo? Tanong ko habang naglalakad kami. Hindi siya agad sumagot. Dahil may mga katotohanang mas ligtas kapag hindi mo alam. Katulad ng tungkol sa inyo. Huminto siya sa paglalakad. Dahan-dahan niyang liningon sa akin. Sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, lalo kong napansin kung gaano kakaiba ang mga mata niya. Parang may gintong liwanag na nakatago roon. Ano ba talaga kayo? Halos pabulong kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, ay tumingin siya sa madilim na bahagi ng kagubatan at kung sabihin kong isa ko sa mga nilalang na kinakatakutan ng baryong ito, matatakot ka ba? Hindi ko alam kung bakit pero kahit dapat ay matakot ako, hindi ko magawang umatras. Siguro dahil sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin nararamdaman na gusto niya akong saktan. Bago pa ako makapagsagot, biglang may mahinang kaluskos mula sa likod ng mga puno. Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ni Padre Lucero. Bigla niya akong hinawakan sa braso at inilapit sa kanya. Walang lingon-lingon,
Mahina niyang sabi. At doon ko narinig ang mga yabag. Mabibigat. Marami sila. Unti-unting lumalakas ang tunog mula sa loob ng kagubatan habang palapit ng palapit sa amin. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng tunay na takot mula kay Padre Lucero. Hindi ko may paliwanag ang kaba na nararamdaman ko habang palakas ng palakas ang mga yabag mula sa loob ng kagubatan. Hindi iyon tunog ng ordinaryong tao. Mabibigat, mabagal, at tila sabay-sabay silang naglalakad palapit sa amin. Mas humigpit ang hawak ni Padre Lucero sa braso ko habang nakatitig siya sa dilim sa pagitan ng mga puno. Ngayon ko lang siya nakitang ganoon kaseryoso. Wala iyong kalmadong ngiti na madalas niyang ipinapakita sa baryo. Sa unang pagkakataon, mukha talaga siyang isang nilalang na hindi kabilang sa mundo namin. Tumakbo ka pabalik ng baryo kapag sinabi ko. Mahina niyang sabi. Ano ba ang... Shh! Bigla siyang tumingin sa kaliwa na para bang may narinig siya na hindi ko marinig. At ilang segundo lang ang lumipas, may mga aninong unti-unting lumabas mula sa kagubatan. Halos mawalan ako ng hininga. Hindi sila tao. Mas matangkad sila sa ordinaryong lalaki at sobrang putla ng kanilang balat. Mahahaba ang mga daliri nila at tila nangingitim ang paligid ng kanilang mga mata. Pero ang pinakamanakakatakot ay ang mga matang kulay ginto na tila kumikislap kahit madilim ang paligid. 5 sila. Tahimik lang silang nakatingin kay Padre Lucero at pagkatapos ay sabay-sabay silang yumuko para sa kanya. Tagabantay. Sabi ng isa sa kanila gamit ang paos na boses. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko naiintindihan kung ano ang nangyayari pero malinaw na kilala nila si Padre Lucero at malinaw ding hindi sila ordinaryong nilalang. Ano ang ginagawa ninyo rito? Malamig na tanong niya. Humihina na ang selyo. Sagot ng isa. Nararamdaman na namin ang paggising niya. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng pare. Hindi pa dapat. Ngunit papalapit na ang oras. Tahimik ang paligid pagkatapos noon. Tanging tunog lang ng hangin ang maririnig habang hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nanginginig kong tanong. Unti-unting napatingin sa akin ang 5 nilalang at sa sandaling iyon parang may malamig na bagay na gumapang sa likod ko. Siya ba ang napili? Tanong ng isa. Mabilis na humakbang si Padre Lucero sa harap ko. Huwag ninyong siyang titingnan. Biglang yumako muli ang mga nilalang na tila sumusunod agad sa utos niya. Pagkatapos noon ay muli silang umatras papasok sa dilim ng kagubatan hanggang sa tuluyang silang mawala. Halos bumigay ang tuhod ko matapos iyon. Ano sila? Mahinang tanong ko. Tahimik lang si Padre Lucero habang nakatingin pa rin sa direksyon ng kagubatan. Tagasunod. Sagot niya pagkaraan ng ilang segundo. Tagasunod mo? Dahan-dahan siyang napabuntong hininga bago tumingin sa akin. At kung sabihin kong hindi ako tao? Hindi ako agad makasagot dahil kahit matagal ko nang hinihilala iyon, iba pa rin pala kapag mismong siya na ang sinabi. Hindi ko alam kung bakit pero sa halip na umatras, lalo ko lamang gustong maintindihan kung sino ba talaga siya. Tahimik kaming naglakad hanggang makarating sa likod ng simbahan. Doon ko napansin ang maliit na pintuang bakal na hindi ko pa kailanman nakita noon. Nakakubli iyon sa likod ng makapal na halaman. Mabilis niya iyong binuksan at senyasan akong sumunod. Pagpasok namin, bumungad agad ang makipot na hagdan pababa sa ilalim ng simbahan. Madilim doon at malamig ang hangin na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi dapat ito nakikita ng ordinaryong tao, sabi niya habang nauuna sa paglalakad. Habang pababa kami ng pababa, pakiramdam ko ay lalong bumibigat ang hangin sa paligid at habang tumatagal may naririnig na akong mahihinang bulong. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi pero parang maraming boses na sabay-sabay nagsasalita mula sa ilalim. Nang makarating kami sa dulo ng hagdan, halos mapaatras ako sa nakita ko. May napakalawak na silid sa ilalim ng simbahan. Luma ang mga pader at punong-puno ng kakaibang simbolo. Sa gitna ng silid ay may napakalalim na hukay na tila walang katapusan. At mula roon nanggagaling ang malamig na hangin at mga bulong na naririnig ko. Parang may humihinga sa ilalim. Napahawak ako sa dibdib ko habang pilit iniiwas ang tingin sa madilim na hukay. Ano ito? Halos pabulong kong tanong. Tahimik lang lumapit si Padre Lucero sa gilid ng hukay. Pintuan. Pintuan saan? Hindi siya agad sumagot.
At nang lumingon siya sa akin, nakita kong bahagyang nagliliwanag ang kanyang mga mata sa lugar kung saan hindi dapat makarating ang tao. Biglang lumakas ang mga bulong mula sa ilalim ng hukay. Kasabay noon ay bahagyang yumanig ang buong silid. Napakapit ako agad sa pader habang mabilis na nag-iba ang ekspresyon ni Padre Lucero. Huli na. Mahina niyang sabi, "Ano ang ibig mong sabihin?" Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ng malinaw ang hindi niya maitago. May maitim na marka na unti-unting lumilitaw sa gilid ng leeg niya, parang kakaibang simbolo na gumagalaw sa ilalim ng balat niya. Ako ang itinakdang magbantay rito, hindi bilang pare, sabi niya bago muling tumingin sa malalim na hukay, kundi bilang isa sa kanila. At bago pa ako makapagsalita, biglang lumakas na sigaw na umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng hukay. Sigaw na hindi kailanman kayang gawin ng tao. Ang sigaw na nanggaling mula sa ilalim ng hukay ay tila dumiretso sa utak ko. Napahawak ako agad sa tenga ko habang nanginginig ang buong katawan. Hindi iyon simpleng tunog. Parang may kasamang galit, lungkot at matinding puot ang sigaw na iyon. Para bang may nilalang na matagal nang nakakulong at desperadong gustong makalaya. Kasabay ng sigaw ay ang malakas na pagyanig ng buong silid. May mga alikabok na nalaglag mula sa kisame habang ang mga simbolo sa paligid ng hukay ay bahagyang nagliliwanag ng kulay pula. Mabilis akong hinawakan ni Padre Lucero sa balikat bago niya ako inilayo sa gilid ng hukay. "Huwag kang titingin sa ilalim," madiin niyang sabi. Pero huli na. Sa isang iglap kasi, may nakita akong gumalaw mula sa kailaliman ng kadiliman. Hindi ko maaninag ng maayos pero sapat na iyon para manlamig ang buo kong katawan. Parang may napakalaking nilalang na dahan-dahang gumagapang mula sa ilalim habang daan-daang matang kulay ginto ang sabay-sabay na bumukas sa dilim. Napaatras ako habang halos mawalan ng hininga. "Ano iyon?" nanginginig kong tanong. Tahimik lang si Padre Lucero habang nakatingin sa hukay. Siya ang dahilan kung bakit ako narito. Unti-unting humina ang pagyanig pero nananatili ang mabigat na pakiramdam sa paligid. Pakiramdam ko ay may malaking bagay na nakamasid mula sa ilalim ng hukay habang pinapakinggan ang bawat salika namin. Hindi ko maintindihan. Mahina akong sabi. "Ano bang lugar ito?" Dahan-dahang napabuntong hininga si Padre Lucero bago tumingin sa akin. Noong unang panahon, panimula niya, may mga nilalang na hindi kabilang sa mundo ng tao. Mas matatanda sila kaysa sa kahit anong kwento ng simbahan o ng mga ninuno ninyo. Hindi sila demonyo, pero hindi rin sila mabuti. Tahimik lang akong nakinig habang pilit pinuproseso ang lahat. Tinawag sila noon ng mga bantay ng pagitan, mga nilalang na naninirahan sa lugar na nasa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga engkanto. "Mga engkanto?" Mahina akong ulit. Tumanggo siya. "Maraming uri ng engkanto, Elisa. May mababait, may mampanlinlang, at may mga nilalang na mas mabangis pa sa bangungot ng tao." Muli siyang tumingin sa hukay. "At may isang nilalang na hindi dapat magigising kailanman." Nanlamig ang pakiramdam ko. "Ano siya?" Tahimik muna siya bago sumagot. "Ang unang hari ng mga itinakwil." Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin noon pero sapat na ang paraan ng pagsasalita niya para malaman kong sobrang delikado ng nilalang na nasa ilalim. "Bakit ikaw ang nagbabantay rito?" Doon lang siya tila nagdalawang isip sumagot. Unti-unti siyang tumalikod sa hukay saka naglakad palapit sa isa sa mga lumang pader. May simbolo nga kaukit doon na halos kapareho ng markang nakita ko sa leeg niya. Dahil isa ako sa kanilang lahi. Parang tumigil ang tibok ng puso ko nang marinig iyon. "Isa kang engkanto." Tahimik ang buong silid pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi ko alam kung bakit pero sa kabila ng lahat ng takot na nararamdaman ko, hindi ko magawang kamuhian siya. Siguro dahil mula pa lang nung una ko siyang makita, pakiramdam ko ay may lungkot na nakakubli sa likod ng katauhan niya. Hindi ako ipinanganak bilang pari. Ginamit ko lang ang anyong ito upang makapasok dito sa baryo nang hindi agad matakot ang mga tao. "Tapos, ikaw ang nagbabantay sa nilalang na iyon?" Tumanggo siya ng bahagya. "May kasunduan noon pa man ang ilang pamilya ng tao at ng aming lahi. Ang baryong ito ang nagsisilbing kandado sa pintuang ito. Hanggang nananatiling sarado ang selyo,
ligtas ang dalawang mundo. Bigla kong naalala ang sinabi ni Aling Sabel tungkol sa pamilya namin. Kasama ba ang pamilya namin sa kasunduan iyon? Doon lang siya unang tumingin direkta sa mga mata ko. Oo, napaatras ako ng bahagya. Ang lola mo ang isa sa mga huling tagapag-alaga. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Naalala ko tuloy lahat ng babala ni lola noon. Ang mga biling niyang huwag sasagot sa mga bulong sa gubat, huwag susunod sa mga matang kumikislap sa dilim. Alam niya, matagal niyang alam. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil gusto kanyang protektahan. Biglang may malakas na ugong na nanggaling muli mula sa ilalim ng hukay. Kasabay noon ay bahagyang nagdilim ang buong silid. Napalingon agad si Padre Lucero. Nag-iba ang ekspresyon niya. May problema, mahina niyang sabi. Mabilis siyang lumapit sa gilid ng hukay habang may parang pinapakinggan mula sa kailaliman. At pagkatapos ng ilang segundo, bigla siyang napamura ng mahina. Ano iyon? Tanong ko. Mabigat ang tingin niya sa akin nang humarap. May tumama sa selyo. Hindi ko agad naintindihan. Sino? Hindi ko alam, sagot niya. Pero may gustong palabasin ang nilalang na nasa ilalim. Biglang may malalakas na kampanang umalingal-ngaw sa mga tabuloy sa itaas ng simbahan. Sunod-sunod, mabilis, parang babala. Nagkatinginan kami ni Padre Lucero bago siyang mabilis na humakbang apakyat ng hagdan. Paglabas namin mula sa lihim na silid, agad kong napansin ang kakaibang katahimikan sa baryo. Walang tao sa paligid, walang tunog ng hayop, at ang mas nakakatakot, ang buong langit sa ibabaw ng baryo ay tila unti-unting nangingitim kahit hindi pa naman dapit hapon. Pagkatapos noon, may malakas na sigaw kaming narinig sa gitna ng baryo. Sigaw ng takot, at kasunod noon ay sunod-sunod na pag-iyak ng mga aso sa buong San Isidro. Pagkarinig namin ng sigaw mula sa gitna ng baryo, mabilis na tumakbo si Padre Lucero palabas ng simbahan habang agad naman akong sumunod sa kanya. Habang pababa kami sa hagdan ng simbahan, pakiramdam ko ay lalang bumibigat ang hangin sa paligid. Ang buong San Isidro ay tila nababalot ng kakaibang dilim kahit hindi pa lubog ang araw. At habang papalapit kami sa plaza, isa-isa nang nagsisilabasa ng mga tao mula sa kanilang bahay. May mga umiiyak, may mga nagdarasal. Ang iba naman ay takot na takot habang nakatingin sa kalangitan. Pagdating namin sa gitna ng baryo, doon ko nakita kung bakit. Ang mga ulap sa ibabaw ng San Isidro ay umiikot na tila may bagyong nabubuo sa mismong taas ng simbahan. Maitim ang mga ulap at may bahagyong mapulang liwanag na kumikislap sa gitna nito. Habang nakatingin ako roon, parang may naririnig akong mga bulong na nanggagaling mismo sa hangin. Lumalaya na siya. Malapit na. Nahawak ako agad sa ulo ko habang sumasakit ang sentido ko. Elisa, mabilis akong napatingin kay Padre Lucero. Hawak niya ang balikat ko habang seryosong-seryoso ang mukha niya. Huwag kang makikinig sa mga bulong. Pero bago pa ako makasagot, biglang may babaeng sumigaw mula sa dulo ng baryo. Naroon sila! Sabay-sabay na palingon ng lahat sa direksyon ng kagubatan. At doon ko sila nakita. May mga aninong dahan-dahang lumalabas mula sa pagitan ng mga puno. Sa una ay iilan lang sila, pero habang tumatagal, padami sila ng padami. Mga nilalang na may mapuputlang balat, mahahabang daliri at mga matang kulay ginto. Nagsimulang magtakbuhan ng mga tao sa baryo habang ang iba naman ay napaluhod sa takot. May mga batang umiiyak habang pilit silang hinihila ng kanilang mga magulang papasok ng bahay. Pero ang pinakamatatakot, hindi umaatake ang mga nilalang. Tahimik lang silang naglalakad palabas ng kagubatan habang nakatingin kay Padre Lucero. Parang hinihintay nila ang utos niya. Biglang lumapit si Kapitan Sarmiento kasama ang ilang lalaki na may hawak na sulo at itak. "Demonyo ka!" sigaw niya kay Padre Lucero. "Ikaw ang may gawa nito." Maraming tao ang agad sumang-ayon habang takot na nakatingin sa pare. "Simula nang dumating ka rito, puro kamalasan na ang nangyayari." "Hindi siya pare. Halimaw siya." Unti-unting nagkagulo ang buong baryo habang palakas ng palakas ang sigawan.
Pero si Padre Lucero ay nanatiling tahimik. Nakatingin lang siya sa mga nilalang na patuloy na lumalabas mula sa kagubatan. Makinig kayo sa akin. Kailangan ninyong manatili sa loob ng inyong mga bahay. Hindi kami susunod sa iyo, sigaw ng isang lalaki habang itinataas ang hawak niyang sulok. Biglang may isang matandang babae ang lumuhod habang umiiyak. Padre, iligtas mo kami! At doon tuluyang nagkawatak-watak ang mga tao. May gustong maniwala kay Padre Lucero, may gustong patayin siya. Habang lumalala ang gulo, biglang may isang lalaking naglakas loob na ihagis ang hawak niyang sulo patungo sa simbahan. At sa isang iglap, kumalat ang apoy. Mabilis na nagliyab ang lumang kahoy sa gilid ng simbahan habang nagsimula namang sumigaw ang mga tao sa takot. Nasusunog ang simbahan! Halos sabay-sabay nagtakbuhan ang lahat habang mabilis na lumalaki ang apoy dahil sa malakas na hangin. Pero sa gitna ng kaguluhan, may narinig akong sigaw ng bata. Tulong! Napalingon ako agad sa may gilid ng simbahan. 2 bata ang naipit malapit sa nagliliyab na bahagi ng gusali habang umiiyak sa takot. Diyos ko, mahinang sabi ko. Walang makalapit dahil masyadong malakas ang apoy. At bago pa makagalaw ang kahit sino, mabilis na tumakbo si Padre Lucero diretso sa apoy. Padre! Sigaw ko. Pero hindi siya huminto. Sa harap ng buong baryo, walang takot siyang pumasok sa nagliliyab na bahagi ng simbahan habang unti-unting bumabagsak ang kisame. Nagsimulang umiyak ang ilang tao habang ang iba naman ay napaatras sa takot. At ilang segundo lang ang lumipas, biglang nag-iba ang hangin sa paligid. Malakas na hangin ang umikot sa buong simbahan habang tila nanginginig ang lupa sa ilalim namin. Pagkatapos noon ay biglang lumakas ang apoy. At mula sa gitna ng nagliliyab na simbahan, may isang aninong dahan-dahang lumabas. Nanigas ang buong katawan ko nang nakita ko yun. Si Padre Lucero yun. Karga niya ang 2 batang walang malay. Pero hindi na siya mukhang ordinaryong tao. Bahagyang nagliliwanag ang kanyang balat habang may maiitim na marka na gumagapang sa kanyang leeg at mga braso. Ang mga mata niyang dati ay normal lamang ay tuluyan ng naging kulay ginto na tila kumikislap sa dilim. At sa likod niya, may tila maitim na usok na gumaganaw parang buhay. Napaatras ang mga tao sa sobrang takot. May ilang babae pang sumigaw habang ang iba naman ay napaluhod sa takot. Engkanto! Engkanto siya! Pero hindi man lang pinansin ni Padre Lucero ang reaksyon nila. Dahan-dahan niyang inilapag ang 2 bata sa ligtas na lugar bago humarap sa mga nilalang na nasa paligid ng baryo. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay niyang anyo. Hindi siya monstro, hindi rin siya mukhang demonyo. Pero malinaw na hindi na siya tao. Tahimik siyang tumingin sa mga nilalang mula sa kagubatan. Pagkatapos ay malamig siyang sumalita gamit ang boses na tila umalingaw-ngaw sa buong baryo. Lumayo kayo rito. At sa isang iglap, sabay-sabay na yumuko ang lahat ng mga nilalang sa kanya. Matapos makita ng buong baryo ang tunay na anyo ni Padre Lucero, tuluyan nang nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Kahit iniligtas niya ang 2 batang naipit sa sunog, mas nanaig pa rin ang takot ng karamihan. Nang gabing iyon, walang lumapit sa kanya. Walang nagpasalamat. Sa halip, mabilis na nagsiuwian ang mga tao habang pilit iniiwas ang tingin sa kanya na para bang isa siyang salot na biglang lumitaw sa baryo. Ako lang ang naiwan sa plaza kasama siya. Tahimik siyang nakatayo habang pinagmamasdan ang nasusunog na bahagi ng simbahan. Unti-unti nang humihina ang apoy dahil sa ulan, pero nananatili pa rin ang mabigat na pakiramdam sa paligid. Padre, mahina kong tawag. Hindi siya agad lumingon. At nang humarap siya sa akin, napansin kong bumalik na sa normal ang kanyang mukha. Wala na ang maiitim na marka sa balat niya, at unti-unti na ring nawala ang gintong kulay ng kanyang mga mata. Pero alam kong nakita ko ang totoo. Hindi na iyon maitatago pa. Dapat umuwi ka na. Mahina niyang sabi. Hindi ka ba nila sasaktan?
Tanong ko habang tumitingin sa mga taong nagmamasid mula sa malayo. Mapait siyang ngumiti. Mas mabuting matakot sila sa akin kaysa mapahamak sila. Hindi ko alam kung bakit pero nasaktan ako sa paraan ng pagsasalita niya. Para bang matagal na niyang tanggap na hindi siya kailanman maituturing na bahagi ng mundo ng tao. Bago pa ako makapagsalita, mabilis na lumapit si Kapitan Sarmiento kasama ang ilang lalaki ng baryo. May dala silang mga krus, itak at sulo. "Umalis ka rito," sigaw ng kapitan habang galit na makatingin kay Padre Lucero. "Hindi ka namin kailangan dito." Maraming lalaki ang sumangayon. "Isa kang halimaw! Niluloko mo kami! Kasalanan mo lahat ito!" Tahimik lang si Padre Lucero habang pinapakinggan sila. Wala siyang pagtatanggol sa sarili. Pero habang palakas ng palakas ang sigawan ng mga tao, biglang may malamig na hangin na umihip sa buong baryo. Kasabay noon, ay unti-unti nang namatay ang mga sulo ng mga lalaki. Isa. Parang may hindi nakikitang bagay na dumaan sa paligid. Biglang nanahimik ang lahat. At pagkatapos noon, may narinig kaming mahina, ngulit napakalamig na tawa mula sa direksyon ng kagubatan. Napalingon agad ang lahat. Unti-unting dumilim ang paligid habang may maiitim na anino na nagsimulang gumapang palabas ng kagubatan. Ngunit hindi na sila katulad ng mga nilalang na nakita ko noon. Mas malalaki sila, mas mabagal kumilos. At habang lumalapit sila, napansin kong tila nangingitim ang kanilang balat na parang nasusunog. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Padre Lucero. "Pumasok kayong lahat sa bahay ninyo," madiin niyang sabi. Pero walang gumalaw. Masyadong natakot ang mga tao. At bago pa makatakbo ang kahit sino, biglang may isang lalaki ang napasigaw nang hilihin siya ng isang maitim na nilalang papunta sa dilim. "Nandun sila!" Sigaw ng isang babae habang umiiyak. Biglang nagkagulo ang buong baryo. May mga batang umiiyak habang nagtatakbuhan ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Ang iba naman ay natulala na lamang habang pinapanood ang mga nilalang na unti-unting pumapasok sa baryo. At sa gitna ng kaguluhan, si Padre Lucero lamang ang nanatiling kalmado. Mabilis siyang humakbang papunta sa gitna ng plaza bago itinaas ang kamay niya. At sa unang pagkakataon, nakita kong tuluyang lumitaw ang tunay niyang kapangyarihan. Biglang umihip ng napakalakas na hangin sa buong baryo. Nagsimulang gumalaw ang mga puno habang ang lupa ay tila bahagyang yumanig. Pagkatapos noon, sabay-sabay nang huminto ang mga nilalang. Parang may pumipigil sa kanila. Ngunit kahit ganun, napansin kong tila nahihirapan si Padre Lucero. Unti-unti nang lumilitaw muli ang maiitim na marka sa balat niya habang mas lalong nagiging gintong-ginto ang mga mata niya. Hindi sila ordinaryong engkanto. Mahina niyang sabi habang nakatitig sa mga nilalang. Naabot na nila ang impluwensya niya. "Siya?" Tanong ko habang nanginginig. Hindi siya agad sumagot. Pero bago pa man siya makapagsalita, biglang may malakas na ugong na nanggaling sa ilalim ng simbahan. Kasabay noon ay ang napakalakas na pagyanig ng buong baryo. Naupo ang ilang tao sa takot habang ang iba naman ay napasigaw. At pagkatapos noon, biglang nagkaroon ng malaking bitak sa lupa malapit sa simbahan. Mula roon ay may maitim na usok na unti-unting lumabas habang may maririnig na mabibigat na bulbol. Napahawak agad ako sa dibdib ko dahil pakiramdam ko ay hirap akong huminga. Parang may napakalakas na galit na kumakalat sa hangin. Mabilis na napatingin si Padre Lucero sa bitak sa lupa. "Huli na," mahina niyang sabi. "Anong ibig mong sabihin?" Nanginginig akong tanong. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong takot sa mga mata niya. Unti-unti nang nababasag ang selyo. Biglang may malakas na sigaw na umalinganggaw mula sa ilalim ng lupa. Napakadilim, napakabigat, at kasabay noon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong baryo. Tumahimik ang paligid ng loob ng ilang segundo. Pagkatapos, isa-isa nang nagsimulang marinig ang sigawan sa iba't ibang bahagi ng San Isidro. May nawawala na namang mga tao. Hindi ko na mabilang kung ilang sigaw ang narinig ko ng gabing iyon. Ang dating tahimik na baryo ng San Isidro ay tuluyan ng nilamon ng takot. May mga batang umiiyak habang tumatakbo sa gitna ng kalsada. May mga matatandang nagdarasal habang nanginginig. At sa bawat sulok ng baryo, may mga taong nagsasabing may nakita silang may itim na anino na humihila sa mga nawawalang residente papunta sa kagubatan. Halos hindi ako makahinga habang nakatingin sa malaking bitak sa lupa malapit sa simbahan.
Patuloy na lumalabas mula roon ng maitim na usok habang tila may napakaraming boses na sabay-sabay na bumubulong mula sa ilalim. Parang may gustong umakyat. At habang lumalala ang kaguluhan sa baryo, si Padre Lucero lamang ang nananatiling nakatayo sa gitna ng plaza. Tahimik, pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Unti-unti nang lumilitaw ang may itim na marka sa kanyang mga braso, habang ang kanyang mga mata ay tuluyan ng nagiging kulay ginto. Humahampas ang malakas na hangin sa paligid niya habang tila nanginginig ang buong lupa. "Padre," sigaw ko habang lumalapit sa kanya. "Ano bang nangyayari?" Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa malaking bitak sa lupa. Pagkatapos ng ilang segundo, mahina siyang nagsalita. Gumigising na siya. Kasabay noon, ay may malakas na pagsabog ng hangin mula sa ilalim ng bitak. Napasigaw ang ilang tao habang mabilis na nagtakbuhan palayo. At pagkatapos noon, may napakalaking kamay na may itimang kulay ang dahan-dahang umangat mula sa kailaliman. Halos mawalan ako ng ulirat sa takot. Hindi yun kamay ng tao. Napakalaki nito at tila nababalutan ng usok habang may mga matang kulay ginto na bumubukas sa banat nito. Sunod-sunod na napaluhod ang ilang tao habang umiiyak sa takot. Diyos ko, totoo sila. Mabilis na humakbang si Padre Lucero palapit sa bitak habang itinataas niya ang isang lumang krus na dala niya mula pa sa simbahan. "Bumalik ka sa ilalim!" sigaw niya gamit ang boses na tila umalingaw-ngaw sa buong baryo. Biglang nagliyab ng kulay gintong apoy ang mga simbolong nakaukit sa paligid ng bitak. At sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang napakalalim na sigaw mula sa ilalim ng lupa. Napahawak ako agad sa ulo ko habang pakiramdam ko ay mabibiyak ang tenga ko sa sobrang lakas ng tunog. Kasabay noon ay nagsimulang mabasag ang ilang bahay sa paligid habang ang mga puno ay tila yumuyuko sa lakas ng hangin. Pero kahit ganon, hindi umatras si Padre Lucero. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang tila nahihirapan. Unti-unti nang nangingitim ang mga ugat sa kanyang leeg habang mas lalong lumalabas ang kanyang tunay na anyo. At pagkatapos noon, biglang may sumigaw mula sa likod namin. "Elisa!" Napalingon ako agad. Si Aling Sabel iyon kasama ang ilan pang matatanda ng baryo. May dala silang mga lumang papel at mga kahoy na may nakaukit na kakaibang simbolo. "Hindi kakayanin ng tagabantay mag-isa," sigaw niya. Mabilis silang pumwesto sa paligid ng bitak habang sabay-sabay na nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Kasabay noon ay muling nagliwanag ang mga simbolo sa lupa. "Anong ginagawa nila?" tanong ko habang nanginginig. "Sinusubukan nilang buhayin muli ang lumang selyo," sagot ni Padre Lucero nang hindi inaalis ang tingin sa bitak. Pero kulang pa iyon. Biglang may malakas na pagsabog mula sa ilalim ng lupa. At sa isang iglap, may maiitim na nilalang na sumabog palabas mula sa bitak. Napakalaki nito. Mas malaki pa sa tao. Puro usok ang katawan at may dosenang mga matang kulay ginto sa buong anyo nito. Nagsimulang tumakbuhan ng mga tao habang sumisigaw sa takot. Pero bago pa makalapit ang nilalang sa baryo, mabilis na humakbang si Padre Lucero sa harap nito. At doon ko nakita ang buong kapangyarihan niya. Biglang umikot ang malakas na hangin sa paligid niya habang tuluyan ng nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang may itim na marka sa kanyang katawan ay tila buhay na gumagapang sa balat niya. Pagkatapos noon, ay inunat niya ang kanyang kamay patungo sa nilalang. At sa isang iglap, tila may hindi nakikitang puwersang humawak dito sa ere. Napakabigat ng hangin sa paligid habang unti-unting sumisigaw ang nilalang sa sakit. Pero habang tumatagal, napapansin kong tila humihina si Padre Lucero. May maitim ng dugo na tumutulo sa gilid ng labi niya. "Padre!" sigaw ko habang lumalapit. Mabilis siyang napatingin sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang nakilala ko siya, ngumiti siyang na malungkot. Kailangan ng matapos ito. Hindi ko agad na intindihan ang ibig niyang sabihin. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang yumanig ng malakas ang buong baryo. At mula sa ilalim ng bitak, may napakalaking matang kulay ginto ang dahan-dahang umangat mula sa kailaliman. Halos mawalan ako ng ulirat sa takot. Hindi yun kamay ng tao. Napakalaki nito at tila nababalutan ng usok habang may mga matang kulay ginto na bumubukas sa balat nito.
Nang bumukas ang napakalaking matang kulay ginto mula sa kailaliman ng bitak, parang tuluyang huminto ang oras sa buong baryo. Lahat ng tao ay natulala habang nakatingin sa napakalalim na kadiliman sa ilalim ng lupa. At kahit isang mata lamang ang nakikita namin, sapat na iyon para maramdaman naming may napakatandang nilalang na nakamasid sa aming lahat. Kasabay ng pagbukas ng matang iyon ay ang napakalakas na pagyanig ng buong San Isidro. Isa-isang nababasag ang mga bintana ng bahay habang ang ilan sa mga puno ay bumabagsak sa lakas ng hangin. Ang mga batang umiiyak kanina ay tila nawalan ng boses sa sobrang takot. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Padre Lucero ay nakatayo pa rin sa harap ng bitak. Mag-isa, unti-unti nang umiitim ang buong paligid niya habang ang mga marka sa kanyang balat ay tila nagliliyab ng gintong liwanag. Hindi na siya mukhang tao. Hindi na rin siya mukhang ordinaryong engkanto. Parang isa siyang sinaunang nilalang na matagal nang nakalimutan ng mundo. Elisa. Mahina niyang tawag habang hindi inaalis ang tingin sa kailaliman. Nanginginig akong lumapit sa kanya. Ano bang magagawa ko? Umiiyak kong tanong. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. At sa kabila ng anyo niyang nakakatakot, naroon pa rin ang lungkot sa mga mata niya kapag nagsara ang pintuan. Mahina niyang sabi, mawawala rin ang tulay sa pagitan ng mundo ninyo at ng mundo namin. Hindi ko agad naintindihan iyon. Pero nang makita ko ang paraan ng pagtingin niya sa akin, doon ko lamang tuluyang naisip ang ibig sabihin noon. Hindi na siya makakabalik. Huwag! Mahina kong sabi habang umiiyak. May paraan pa siguro. Wala na. Napapikpit siya sandali habang lumalakas ang sigaw ng nilalang mula sa ilalim ng luta. Matagal ko nang alam na ito ang magiging katapusan ko. Biglang may malalakas na ugong na nanggagaling mula sa kailaliman. Kasabay noon ay may mga maiitim na kamay na nagsimulang gumapang palabas ng bitak. Napahiyaw ang mga tao habang mabilis na umatras. Padre! Sigaw ni Aling Sabel. Hindi nakakayanin ng selyo. Mabilis na tumingin si Padre Lucero sa buong baryo. Sa mga taong natatakot sa kanya. Sa mga batang umiiyak. Sa mga bahay na unti-unting nasisira dahil sa pagyanig. At pagkatapos noon, ay muli siyang tumingin sa akin. Hindi ko pinagsisisihang nakilala kita. Mahina niyang sabi. Bago pa ako makasagot, mabilis niyang inilagay ang kamay niya sa noo ko. At sa isang iglap, may mga alaala kong nakita na tila hindi sa akin. Nakita ko ang isang napakalumang kagubatan na wala pang baryo. Nakita ko ang mga nilalang na may gintong mata na naglalakad sa pagitan niyang mga puno. Nakita ko si Padre Lucero noong hindi pa siya pare. Nakasuot siya ng maitim na kasuotan habang mag-isang nakatayo sa harap ng parehong hukay na nasa ilalim ng simbahan. At nakita ko rin kung paano siyang piniling maging tagabantay. Mag-isa. Habang buhay. Napaluha ako habang bumabalik sa normal ang paningin ko. Kaya pala. Mahina akong sabi. Numiti siya ng bahagya. Pagkatapos noon ay dahan-dahan siyang humarap sa malaking bitak sa lupa. At doon ko nakita ang tunay niyang anyo sa huling pagkakataon. Biglang umikot ang napakalakas na hangin sa buong baryo. Habang ang buong katawan niya ay nagsimulang lumiwanag ng gintong apoy. Ang mga marka sa balat niya ay tila gumagalaw. Habang ang kanyang mga mata ay naging sobrang liwanag na halos hindi ko matingnan. Kasabay noon ay biglang yumuko ang lahat ng nilalang na nasa paligid ng baryo. Parang kinikilala nila ang kanilang hari at pagkatapos, iniangat ni Padre Lucero ang lumang krus na hawak niya sa ngalan ng lumang kasunduan. Malakas niyang sigaw habang umaalinggaw-ngaw ang boses niya sa buong San Isidro. Isinusuko ko ang aking kapangyarihan upang muling maisara ang pintuang ito. Biglang nagliwanag ang buong baryo. Napakalakas ng liwanag na halos mapapikpit ang lahat. Kasabay noon ay ang napakalalim na sigaw ng nilalang mula sa ilalim ng lupa. Galit na galit. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong natatakot ito. Mabilis na nagsimulang magsara ang malaking bitak sa lupa. Habang ang mga kamay na lumalabas dito ay unti-unting hinihila pabalik sa kailaliman. Ang mga maiitim na nilalang sa baryo ay nagsimulang malaho na parang abo na tinatangay ng hangin. At sa gitna ng liwanag, nakita kong unti-unting nawawala ang katawan ni Padre Lucero. Padre! Sigaw ko habang tumatakbo palapit sa kanya, pero huli na. Huminto siya sandali at tumingin sa akin sa huling pagkakataon. At kahit unti-unti nang nagiging abo sa hangin, ngumiti pa rin siya. Pagkatapos noon, ay tuluyan nang nagsara ang bitak sa lupa. Kasabay noon ay ang pagkawala ng lahat ng liwanag. At sa isang iglap, tumahimik ang buong baryo. Walang hangin, walang sigaw, walang bulong,
Parang walang nangyari. Unti-unti kong mulit ang mga mata ko habang nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Tahimik na nakatayo ang mga tao sa paligid. Ang iba ay umiiyak. Ang iba naman ay nakatulala lamang sa dating kinaruroonan ng malaking bitak. Pero si Padre Lucero? Wala na. Lumipas ang maraming taon matapos ang gabing iyon. Unti-unting bumalik sa normal ang San Isidro. Nawala ang mga kaibang nilalang. Huminto ang mga pagyanig. At hindi na muling nabuksan ang pintuan sa ilalim ng simbahan. Ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ng lahat. Minsan kapag malakas ang ulan at tahimik ang gabi, naririnig ko pa rin ang mahinang tunog ng kampana mula sa lumang simbahan. Kahit matagal na itong abandonado at may mga gabi ring pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin sa dilim ng kagubatan. Hindi nakakatakot, kundi parang may isang nilalang na tahimik pa rin na nagbabantay sa baryo. At sa tuwing naiisip ko si Padre Lucero, doon ko lang lubusang nauunawaan ng isang bagay. Hindi lahat ng halimaw ay masama at hindi lahat ng mukhang banal ay tunay na tao.